sa 2025 election bilang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Okay? So ang tanong, bakit tayo tatakbo as first nominee ng Kamanggagawa Party List? Alam nyo, kung napanood nyo mga boss, yung ating speech kanina sa may Comelec, binanggit ko na doon yung dahilan kung bakit tayo tatakbo. Okay? Bakit tayo tatakbo as party list? Binanggit natin doon, no? Na yung politika na meron tayo dito ay nakakasawa na. Pamilya, mag-aama, mag-iina, magkakapatid, di ba? Pinamumunuan tayo ng mga politiko na kilalang mga magnanakaw, mga komedyante, mga oligarko, di ba? Mga artista na wala namang alam at hindi danas yung buhay natin na mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Di pa ba kayo sawa dyan? Pues kung di pa kayo sawa, ako sawa na. Ba? Totoo yung mga binabanggit natin mga boss. Di ba? Sasabihin nung iba, kaya ka pala nag-iingay kasi tatakbo kayo. Malamang. Talagang mag-iingay ako mga boss. Kung hindi ako mag-iingay at hindi tayo mangangalampag, tingin nyo papansinin tayo? Kung hindi natin i-expose yung mga kupal na mga politiko, tingin nyo pakikinggan itong platform natin? Kaya totoo yun mga boss, mula umpisa. Diba? Hindi natin tinago yan. Nung sinabi natin na kukupalin natin lahat ng kupal ng mga politiko, totoo yun mga boss. Kahit saan mapunta. I've been honest to you, mga boss. Kahit saan mapunta, ano man ang abutin, sabi natin, kukupalin natin lahat ng mga politiko, lalong-lalo na pag nanalo. Alam nyo mga boss, hindi naman kasi itong unang beses na sinulong na yung sinulong yung mga pinaglalaban natin sa provincial rate. Okay? Alam nyo kung bakit? 2015, nag-file na kami sa Supreme Court. Buwagin na yung provincial rate. Anong sinabi ng Supreme Court? Binasura. Bakit binasura ng Supreme Court? Kasi dapat daw sa Kongreso yan pag-usapan. Dinala natin doon sa Kongreso. Ipina-file natin doon sa mga kaibigan natin sa loob ng Kongreso. Anong nangyari sa provincial rate? Hindi pinakinggan. Hindi yan umusad, mga boss. Okay? O ngayon, wala na tayong choice, wala na tayong option kung hindi pinakikinggan ng Korte Suprema. Kung hindi yan pinakikinggan ng Kongreso, puta, papasok tayo doon mismo sa Kongreso. Diba? Papasok tayo directly dun sa Kongreso para doon natin ikalampag, doon natin iingay yung ating mga advokasya. Pero alam nyo mga boss, hindi ibig sabihin na mananalo, ako magbubuwag niyan. Ha? Hindi porket tatakbo yung kamanggagawa at mananalo yan sa party list, hindi, huwag nyo iasa lahat sa kamanggagawa. Alam nyo kung bakit mga boss? Ha? Kasi isa lang ako sa 300 na congressman. Sakaling pala rin tayo mga boss ha, mag-isa lang ako kumpara sa 300 na congressman. Sino ba karamihan ng mga congressman? Diba? Sino ba karamihan na nakaupo sa pwesto? Di ba mga negosyante? Kaya wala tayong ilusyon, mga boss, na kahit makatawid ang kamanggagawa, magiging easy o magiging madali yung laban natin. Ngayon pa nga lang na hindi tayo nakakalusot. Kaliwat kanan na yung atake sa atin Kaliwat kanan na yung paninira sa atin Kaliwat kanan na yung pananakot sa atin Ano pa kaya ang pwedeng mangyari kapag nakatawid na tayo, nakapasok na tayo doon sa Kongreso? Diba? Hindi magiging madali yan. Bakit? Kasi yung mga kongresista, sila mismo ay mga negosyante. At ayaw nila na bubuwagin yung provincial rate. Pero mga boss, hindi naman natin dapat tanggapin na habang buhay may provincial rate na lang. Diba? So wala akong ibang pagkakautangan. Mga boss, alam nyo, pag nanalo tong kamanggagawa at nakatawid ko sa Kongreso, wala namang ibang gagawin to Binanggit ko na yan. Walang ibang gagawin ang kamanggagawa, wala tayong ibang gagawin, kundi iingay yung provincial rate hanggang seryosong pag-usapan ng mga kongresista, hanggang seryosong harapin yung usapin na yan. Diba? Yun ang binabanggit ko Kahit manalo tayo, mag-isa lang ako, more than 300 ang congressman. Sure ako, napipigilan nila yan. Ngayon, kung papatayin nila at na committee level yan, yung provincial rate na yan, ipa-file natin yan uli.
Kung di nila papansinin, mag-iingay tayo ng mag-iingay. Kung hindi nila pinapansin sa Kongreso, dapat magkaisa tayo na lahat ng mga manggagawa na buwagin na yan, walang kwentang provincial rate na yan. Dapat sama-sama tayo dito sa laban na to mga boss. Okay? Ano pang kaibahan natin? Wala akong pinapangako sa inyo na kahit ano. Wala akong pangakong ayuda. Hindi ko kayo papangakuan ng langit, lupa, at saka between. Putang ina, hindi naman sa akin yan. Ba't kayo papangako yan? Diba? Ang masasabi ko lang at may papangako ko mga boss, kung papaano